Ito mga kaibigan, maaaring matawa kayo, maaaring magalit kayo, o maaaring magsalubong ang mga kilay nyo dito ho sa galaw ng mga Duterte followers, supporters at mismong ang Duterte camp. Alam nyo kung bakit? Aba, pinalalabas nila ngayon na si Pangulong Marcos ay may paglabag sa batas at pwede raw maging ground para ma-impeach si President Bongbong Marcos. Kita mo yung mga hugot nilang yan. Saan nila kinuha yun? Ito yun. Pinapalabas nila at pinaninindigan until now na merong blank items sa 2025 national budget na pinirmahan daw ng Pangulo. Talagang mapapailing ka talaga eh. Sila ang merong interpretation na pinirmahan ng Pangulo ay blanco, tapos ganyan gusto niyang gamitin yon para daw ma-impeach ang Pangulo. Ay sinabi na nga ng Pangulo na nagsisinungaling si Duterte, dating Pangulo. Dahil siya ay dating Pangulo, alam niya na hindi pwedeng pirmahan ng isang Pangulo ang merong blanco. Nire-review lahat. Ang lahat ng paglalagyan ng national budget. Dahil Malacanang ang nag-propose ng budget, Kongreso at Senado ang nag-approve, natural, bago pirmahan ng Pangulo, ang ginawa ng Kongreso at Senado, nire-review yan. Kaya walang blankong items at walang paglabag sa batas at malinaw na legal ang national budget 2025 na ginagamit na ngayon. Pero until now, pinalalabas po ng mga ilang abogado pa naman at kampo ni Duterte, pwede raw ma-impeach ang Pangulo dahil sa isyong ito. Katawa-tawa talaga eh. Ang impeachment ay sa Kongreso at Senado. Ang pinagbibintangan ng kampo ni Duterte ay Kongreso at Senado ang gumawa ng blankong items daw sa batas. Tapos ngayon magpapal kayo ng impeachment, i-impeach nyo ang Pangulo, ang Kongreso ang dadaan sa Kongreso ang impeachment, tapos ang Kongreso rin ang pinagbibintangan nyo gumawa ng blanco. Sa tingin nyo tutulungan kayo? Sa tingin niyo yung Kongreso kakampihan kayo kung totoong meron silang ginawang blanco na item? Suntok sa buwan yun. Di ba? Eh wala namang ibang lugar na pwedeng puntahan yung impeachment nyo kung meron kayong ebidensya kung hindi sa Kongreso na pinagbibintangan nyo na ang Kongreso ang gumawa ng blanco at ang Senado tapos pinirmahan ng Pangulo. Hindi kayo nag-iisip? Para bang pupunta ka doon sa bahay mo, kapitbahay mo, pero kaaway mo. Pero gusto mo, pagdating ng bahay ng kaaway mo, gusto mo i-welcome ka. Gusto nyo suportahan ka pa. Ganon ang description ko. Nakuha nyo? Yung Kongreso, yun ang bahay. Yun ang pupuntahan ng mga nagreklamo ng impeachment. Tapos ang irereklamo nitong mga kampo ni Duterte na impeachment laban kay Pangulong Marcos, kung yan ang kanilang paniniwala, ay Kongreso ang tutulong sa kanila. Paano tutulungan kayo ng Kongreso? Ay Kongreso ang pinagbintangan nyo na gumawa ng blanco. Tapos pinirmahan daw ng Pangulo. Di ba? Pinaiikot nyo, ginagawa nyo naman yung mababaw ang Pilipino. Aba, hindi po. Hindi sasama ang channel na ito. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV hindi nyo mabobola sa inyong mga palusot. Ginagawa lang yung propaganda itong blankong ito na sinasabi nyo na hindi naman batas. Bycam report, yan ay draft lang. Talagang maraming draft, maraming blanco, maraming kung ano-anong ginagawa pagkaho sa Bycam. Yan ay subject for approval. Kaya nga pagkatapos ng Bycam, papunta ng Kongreso at Senado para sa final eh. Pag final na yan, i-imprenta, dadali sa Malacanang bago pirmahan. So walang blanco. Yung General Appropriation Act. Anong ground nyo para sa impeachment? Again, ito ay panibagong destabilization na galawan. Panibagong panggulo na gagamitin na naman ninyo ang kahinaan ng taong bayan na naniniwala sa inyo. Pero ang channel na ito at ang aking mga subscriber, ang aking mga viewers, sa abot ng aking kakayanan, ipapaliwanag ko sa kanila, mali ang galaw na yan. Hindi ground yan for impeachment kasi nga, hindi naman totoo. Pangalawa, hindi kayo kakampihan ng Kongreso dahil
Pinagbintangan ninyong gumawa ng blanco. Gusto nyo, kampihan kayong patalsikin ng Pangulo. Suntok sa buwan yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Maniwala kayo sa akin. Yan ay propaganda lang para sirain ng gobyernong ito. Kasi wala nang materyales, wala nang issue ang mga Duterte. Bukong-buko na sila. Dahil nang pumutok ang mga hearing sa Kongreso at Senado, lumabas ang maraming kalokohan, maraming kaduda-duda, maraming maling ginawa ng nakaraang gobyerno. Extrajudicial killing, illegal gambling, illegal na pagbenta at pagbili ng mga property. Ngayon may nadiscover din na parang ibinenta na ng nakaraang gobyerno ang inirehiya sa bansa sa magitan po ng National Grid Corporation of the Philippines na by remote control, pwede nang mag-brownout ang Pilipinas na ang may control ay Chinese government or Chinese businessman. Saan man, kailan ba nangyari yan? Di ba sa nakaraang gobyerno? Ang dami po. Kaya gusto nilang pagtakpan at gamitin itong di umano'y blanco rin ang utak nila. Di ba? Dahil wala na issue. Wala na silang materyales. Wala nang magamit. Ina lang ang pinakahuli. Pero sablay lalong sumablay. Kasi nga, ginalit pa nila ang Pangulo. Kaya nga, nagbago na. Kakausapin ng ICC. Nilinaw na ng Malacanang, hindi ko pinipigilan ang impeachment. Sabi ni Secretary Bersamin, ang sabi ng Pangulo, hindi nakikialam sa trabaho ng Kongreso. Yung impeachment ay trabaho ng Kongreso at hindi pakikialaman ng Pangulo. Nakita nyo? Kayo rin, mga DDS at mga Duterte ang gumagawa ng issues, kaya kayo rin ang naiipit sa bandang huli. Kasi ang gobyerno hindi nyo kayang talunin. Ang batas ay batas. Ang mamamayang Pilipino ay naniniwala sa batas. Ang mamamayang Pilipino ay naniniwala sa gobyernong ito. Kakaunti yung kakampi nyo. Kakaunti yung nalilinlang nyo. Ginagamit nyo mga vlogger nyo pero maninipis naman ang paliwanag at argumento. Walang dating at hindi maniniwala. Ang aking channel, hindi ko naman pinagyayabang, paninindigan ko kung anong tama. Hindi ground for impeachment ang blanco na Bicam report kasi hindi yun batas. Pag hindi batas, hindi labag sa saligang batas. Pag hindi labag, hindi betrayal of public trust. Pag hindi batas ang nilabag, walang betrayal of public trust. Dahil yung General Appropriation Law or National Budget for 2025, lehitimong batas. At actually, ginagamit na. Kasi mula January 1, pinatutupad na ang General Appropriation Act, National Budget, hanggang December 31 ng 2025. Yan ang totoo. Diba? Kaya, again, malabo pa sa sabaw ng pusit ng galaw ng anti-Marcos Duterte camp sa issue ng BBM impeach dahil walang ground, walang basihan, pure publicity lamang. Please like and share ng video ito.